Nag-end ang call, kaya inangat ko ang ulo ko. "She'll pick you up here, Maren." She texted me. Pinakita ni Philip ang text ni Mika. Siguro ay busy si Mika. Sana'y hindi niya na ito inistorbo pa dahil malamang magkasama sila ni Is ngayon at nagbabanding kasama ang anak nito. Maya-maya pa ay nagring ang phone ni Philip, kaya sumenya siya sa akin na magstay ako at may kakausapin lang siya saglit. Kaya kong umuwi mag-isa. Pinilit kong maglakad palabas ng bar kahit pagewang-gewang ako. Paglabas ko ng bar, ay kaagad akong tumakbo sa tabi dahil bumaliktad ang sikmura ko nang bigla akong maglakad. Mas lalong umiikot ang paningin ko. May humatak sa kamay ko, kaya mas lalong umiikot ang paningin ko at tuluyang nalambot ang mga tuhod. Nararamdaman ko na lang ang ugong at pag-andar ng kotse. Dahil sa kalasingan, ay hindi ko na alam kung sino at saan ako dadalhin ni Philip. Alam kong mabait na tao si Philip. Hindi niya ako gagawa ng masama, hindi ba? Sobrang labo na ng paningin ko. Naaaninagan ko siya, ngunit malabo. Muli akong nasuka sa loob ng sasakyan. Siguradong pagsisisihan ko ang kahihiyan na ito kinabukasan. Mabigat ang ulo kong naaaninagan ng araw. Hanggang ngayon ay para pa di hinahalukay ang sikmura ko. Hindi na ako iinom ng sobra. Napabalikwas ako ng higa para sumuka. Hinablot ko ang kumot para pumunta sa CR. Pero pagbukas ko ng pinto, ay nadatnan ko ang bulto ng lalaking hubad na naliligo habang nakatalikod sa akin. Patagilid siyang tumingin sa akin. Naitakip ko ang palad sa bibig ko at sinimulang umatras. Pinatay niya ang shower at hinatak ang tuwalya upang ibalot sa kanyang bewang. Humakbang siya palapit sa akin habang ako ay patuloy sa pag-atras. Humigpit ang hawak ko sa puting kumot at halos matuyuan ng lalamunan habang hindi makapaniwalang hubad ang lalaking kaharap ko. Hubad ako at magkasama kami sa isang kwarto. Condo unit ko ito. Pero bakit siya nandito? Anong ginagawa mo dito? Kinakabahan kong tanong. Kailangan ko ba bang sabihin sa'yo, Maren? Sagot niya sa akin. Pwede bang diretsuhin mo na? Anong ginagawa mo sa kondo ko? Pasigaw kong tanong. Naligo. Ikaw, baka gusto mo na ding mag-shower? Tanong niya. Napatingin siya sa aking leeg. Kaya mabilis kong nasapo dahilan para siya'y matawa. Anong nakakatawa? Tanong ko. Humakbang siya papalapit sa akin at ikinawit ang braso sa aking bewang. Nanindig ang balahibo ko at napapikit nang dumampi ang kanyang mainit na hininga sa aking leeg. Meron bang nangyari sa aming dalawa? I will make you pregnant again. Bulong niya. Nanginginig ang mga kamay kong nakahawak sa kumot. Nangingilid ang mga luha kong pilit pinipigilan. Tumingin siya sa akin. Ilang minuto kami nagtitigan. Tumaas ang kamay ko at mabilis na ipinadapo sa kanyang pisngi. Pumaling ang pisngi niya dahil sa lakas na yun. At hindi pa nga ako nakontento at mabilis ko siyang muling sinampal ng paulit-ulit at pinaghampas sa dibdib habang pumapatak ang butil ng luhang nabuo sa mga mata ko. Ang kapal ng mukha mong gawin sa akin to. Halos manakit ang kamay ko dahil sa lakas ng sampal at hampas na pinapadapo ko sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang pulsuhan ko habang ang isang kamay ay nakahawak sa kumot na nakabalot sa aking dibdib. Napaatras ako dahil sa kamay niyang nakahawak sa pulsuhan ko at patulak akong binitawan pahiga sa kama. Alam mo kayo ni Mika ay may relasyon. Tapos ginawa mo sa akin to nang hindi mo lang pinag-iisipan? Ang akala mo ba ay porke may nakaraan tayo, ay pwede mo na akong gamitin kung kailan mo gustuhin, Ace? Tanong ko. Mariin siyang nakipagtitigan sa akin. Siyempre naman. Alam kong may relasyon kami ni Mika. Habang ex-wife ko, ang kaibigan niya. Sarkastiko niya nasabi. Mabilis akong tumayo at nanggigil sa kanyang sinabi. Diniretso ko ang center table dahil nag-burst out ang galit ko. Lahat ng gamit ko sa table ay tinabig ko dahilan para maglaglagan. Lumikha ng ingay ang loob ng kwarto ko. Hindi ko alam kung paano ko kontrolin ang galit na to. Basta ang alam ko ay napupuno ng halo-halong emosyon ng dibdib ko. Bumagsak ang base at tumalsik ang ilang bubog sa binti ko. Napapikit ako at bumagsak ang huling butil ng luha sa mga mata ko nang maramdaman ko ang hapdi sa paa ko. Masyadong mabilis ang pangyayari. Mabilis akong binuhat ni Ace na parang bagong kasal kami. Gaya ng pagbuhat niya sa akin nang ikasal kami. Bitawan mo ako, Ace! Ibaba mo ako! Ano ba? Nagsisisigaw kong sabi habang pinipilit na bumaba. Inupo niya ako sa bangko at mabilis na kinuha ang medicine kit. Relax ka lang, Maren. Walang nangyari sa atin. Tumigil ka na. Madiin niya na sabi. Kaya nakagat ko ang labi ko at muling napaiyak na binuhusan niya ng alkohol ang mga sugat ko sa paa at binti. Ni hindi man lang nagdahan-dahan. Literal na binuhusan. Ganyan bang tingin mo sa akin?
Nakatitig niyang tanong sa akin. Ano bang dapat kong maging tingin sa'yo, Ace? Matapos kong gumising ng hubad at madatnan ka sa bathroom na naniligo? Inis kong tanong, kaya nayayamot siya na napailing. 5 years tayong magkarelasyon noon, Marin. Mula high school nirespeto kong pagkababae mo. Hanggang sa ikasal tayo. Sabi niya, kaya napaisip ako. Tama siya. Maraming beses na may pagkakataon na dapat meron. Pero hindi niya ginawa. Sa araw mismo ng honeymoon namin nangyari ang lahat. Bakit nakahubad ako habang ikaw naliligo? Tanong ko, matapos niyang lagyan ng Band-Aid sa isa ang mga galos ko at umangat ng tingin sa akin. Sinukaan mo ang loob ng kotse ko. Puro suka pati ang katawan mo. At sinukahan mo ako. Ang hilig mong magpasobra sa alak at magpakalasing pero mahina ka naman. Sabi niya at tumayo na. Hinubaran kita at pinunasan. Wala akong ginawa sa katawan mo, no? Bibihisan sana kita pero ayaw mong magpabihis. Sabi niya at dumiretso sa banyo ng kwarto. Ilang minuto siyang nandoon bago lumabas. Suot na ang damit niya mula kagabi na tingin ko ay nilabhan niya pa. Nagluto ako sa kusina. Alis na ako. Sabi niya at dire-diretsong lumabas ng kwarto ko at naiwan akong tulala. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nang malaman ko sa kanya mismo na walang nangyari sa aming dalawa. Sa halip ay nagmagandang loob lamang si Ace. Pero ang pagtulong na yun ay walang ibang kahulugan. Hindi pa din gagaan ang pakiramdam ko sa kanya. Wala namang masakit sa katawan ko bukod sa ulo ko. Naligo ako bago lumabas ng kwarto. Meron siyang niluto sa kusina na mainit pa at halatang kakaluto pa lamang. Katabi ng tiyaan na mainit pa din. Pinatay niya ang aircon sa loob ng bahay upang hindi lumamig agad ang hinanda niyang pagkain. May gamot na din doon para sa hangover. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Pero alam kong magagalit si Mika kapag nalaman niya na buong gabing nagstay si Ace sa kondo ko. Paano kung sabihin ko na nang mas maaga kay Mika? Alam kong masakit para kay Mika ang nakaraan naming dalawa. Pero ang mahalaga ay nalaman niya dahil sinabi ko. Hindi ko gustong paglihiman ang kaibigan ko. Sasabihin ko na sa kanya mamaya ang nakaraan namin, Ace. Kinakabahan akong pumasok sa loob ng condo unit nila Mika. Ngayong gabi ko na kasi balak sabihin ng lahat. Kung ano man ang maging reaksyon ni Mika, kung magalit man siya sa akin at magtampo, tatanggapin ko. Alam kong hindi madali ito para sa aming tatlo. Auntie! Sigaw ni Briggs at tumakbo payakap sa akin. Kasunod na tumakbo payakap sa akin. Si... Ryu? Anong ginagawa mo dito, Ryu? Gulat kong tanong, pero tumingin siya kay Briggs. Briggs invited me here po, Tita Mommy. Sagot niya sa akin, kaya tumingin ako kay Briggs na nakatawa na. Nagluto po si Mommy ng dinner ngayon, Auntie, kaya in-invite ko si Ryu dito. Sagot nito. Kaya nagtataka ako kung may okasyon ba, dahil wala akong natatandaan na okasyon ngayon. Let's go, Ryu! Hinawakan ni Briggs ang kamay ng anak ko pabalik sa living room. Naglalaro na sila. Nakangiti akong sinalubong ni Mika, suot ang apron na kapwa tuwang-tuwa din sa dalawa. Andyan ka pala, kumare. Nakangiti niyang sabi. Ang ngiti na ito ay hindi ko gusto. Kung si Ryu at Briggs ang magkatuluyan balang araw, edi magkumare na tayo, Marin. Natawa ako sa sinabi ni Mika, kaya kinurot ko siya sa tagiliran. Ikaw talaga? Mga bata pa sila, pinagkakasundo mo na. Natatawa siyang napatingin muli sa dalawa. Ano palang meron? Nagluto ka daw? Tanong ko, kaya mas lumapad ang ngiti niya. First month sa rin namin ni Ace. Napaawang-awang ang labi ko at napangiti. Congrats! Naiilang kong sabi. Tulungan mo ako sa kusina, Marem. Hinila niya ako sa kamay papunta sa kusina at sinimulan siyang tulungan. Kumukuha pa ako ng buwelo para buksan ang usapan na meron akong sasabihin sa kanya. Naghanda na siya ng plato at pagkain sa mesa na sakto lang para sa aming 5. Nakangiti niyang minasdan ang mga nakahain sa mesa na siya mismo ang nagluto. Nakikita ko kung gaano kasaya si Mika kay Ace. Mika, may gusto sana akong sabihin mamaya. Hindi niya ako nadinig dahil bumukas ang pinto ng condo unit. Mabilis niyang hinubad ang suot na apron at inayos ang buhok at sarili. Napatingin ako sa direksyon ng pinto at doon ko dahan-dahan nakita ang pagpasok ni Ace. Bagong ligo ito, suot ang white t-shirt at color gray na coat. Umaalingasaw ang kanyang pabango sa loob ng kondo. Hawak niya ang isang bouquet of red roses at aso. Cute na asong kulay white at brown. Sana all. Bitter akong napangiti nang salubungin nila ang isa't isa ng matamis na halik. Kinamot ko ang batok ko at lumapit kay Ryu na nakatingin lamang sa tatlo.
Yumakap din kasi si Briggs sa Daddy Ace niya. Sa tinagal namin ni Ace, ay ngayon ko lamang ito nakitang nagregalo ng ganyan. Hindi ako naiinggit ha, sinasabi ko lang. Kung sa bagay, ay estudyante lamang kami noon na pinag-aaral ng magulang para makapag-provide ng magarang regalo. Kapag nagde-date kami noon ay street food lang sapat na. Magtambay lang sa park hanggang sa gumabi. Ganun lang kasimple, pero masaya na. Samantala ngayon, bilyonaryo na si Ace. Masyado na siyang mataas. Barya na lang sa kanya ang regalo na yan. Nakakatanggap ako sa mga nanligaw sa akin noon at sa mga ex ko. Pero hindi ko ma-feel. Marem, may sinasabi ka ba kanina? Nakangiting tanong ni Mika, kaya napatingin ako kay Ace at hindi agad nakasagot. Ayokong sirain ang momentum ni Mika. Wala. Ang sabi ko ay gutom na ako. Tara na Ryu, doon na tayo sa kusina. Binuhat ko ang anak ko papunta sa kusina, kasunod sila. Katabi ni Mika si Briggs, katabi naman ni Briggs si Ace. Nagkatabi rin sila Ryu at Ace, pero hindi bilang mag-ama. Ngumiti ng simple si Ryu kay Ace, kaya di agad nakabawi si Ace sa pagngiti sa kanya ni Ryu. Ngunit ngumiti din at pinisilang pisngi ni Ryu. Alam mo, may kamukha kang sikat na model eh, pero hindi ko sasabihin kung sino. Biro ni Ace, kaya tumingin si Ryu sa akin at tinuro ako. Model si Tita Mommy, at siya ang kamukha ko, sabi ni Mommy. Nagkatinginan kami nila Mika, kaya kinamot ko ang noo ko. Kumain ka na nga, Ryu? Ano gusto mo? Tanong ko, pero hindi ako nito sinasagot. Daddy, gusto ko po ng chicken wings. Turo ni Briggs, kaya ngumiti si Ace at inabot ang bowl ng ulam. Gusto ko din po niyan. Dinig kong sabi ni Ryu, kaya muling napangiti si Ace. Sige baby girl, lalagyan ko lang si Briggs ha. Anya ni Ace na naglagay ng pagkain sa plato ni Briggs. Ako nang maglalagay. Ito ba talaga ang gusto mo, Ryu? Tanong ko, at kukunin na sana ni Ace ang bowl, ngunit hindi ako tinignan nito. At basta na lang sinandukan ng plato ni Ryu. Thank you po. Malapad ng ngiti ni Ryu. Pwede bang daddy na lang din ang itawag mo sa kanya, Ryu? Mumungmaya na sabi ni Briggs. What? Gulat kong tanong kunot ang kilay. Natawa muli si Briggs. Ang batang to parang may something eh. Kasi po, magiging daddy yan din naman ang daddy ko someday. Natawa si Mika, habang ako naman ay hindi. Nice joke. Daddy. Nakagat ko ang labi ko nang mapatingin si Ace kay Ryu bago sa akin. Napaiwas naman ako. Ang batang to. Makukurot ko na to sa singit eh. Gusto ko kasi siyang pakasalan someday, Mommy. Gusto ko siyang maging asawa. Nabilaukan ako kahit wala namang laman ang bibig ko. Nagkibit balikat si Mika habang pinipigilan ng pagtawa. Wala akong alam dyan, Marem ha? Huwag mo akong tignan. Anya ni Mika. If I'm Ryu's dad, much better mag-aral muna kayo ng maayos. Married life is not easy. Pangaral ni Ace at tumingin sa akin. Pero sabay naman po kami mag-grow ni Ryu, Daddy. Pangungulit pa ni Briggs. No, aral muna mga bata pa kayo. Sagot ni Ace, kaya medyo natawa ako habang nakatingin sa inihiwang pork steak. Anong nakakatawa, Marem? Parang nayayamot na tanong ni Ace kaya nawala ang ngiti ko. Sa iba ako nakatingin habang nakatawa. Ang kunot kasi nitong pork kaya ako natawa. Sagot ko. Ay, sorry, nagmamadali kasi ako eh. Peace sign ni Mika. It's okay, love. I appreciate your effort. Still, masarap pa rin naman yung pagkakaluto eh. Very good. Anya ni Ace, kaya parang hiniwa ng meat knife ang puso ko. Napuno ng tawanan at kwentuhan ang kusina. Habang ako naman ay tahimik na nakikinig lang. Paminsan-minsan ay sumasagot sa tanong, pero mas pinipili kong kumain ng payapa. Habang naghuhugas ako ng plato, naglalaro ang mga bata at naliligo naman si Mika sa kanyang kwarto. Anong balak mo sabihin kay Mika? Napaigtad ako sa gulat at muntik nang mabitawan ng baso. Nasapo ko ang dibdib ko bago tumingin kay Ace na nakasandal lang sa gilid ng lababo at naka-cross arms. Hindi ko gustong malaman niya ang nakaraan natin, Marem. Last na ang gabing sinundo kita. Sabi ni Ace. Gusto ko nang ibaon sa limot ang masaklap nating nakaraan. Pero ang alaalang nagkaanak ako sa'yo na inilihim mo ay hindi ko makakalimutan. Hindi ko makakalimutan ang anak ko kahit pa wala na siya sa mundo, Marem. At hindi mo ako pwedeng pigilan kung gusto ko siyang puntahan. Mahabang sabi ni Ace, kaya hindi ako nakaimik agad. Sige, ikaw ang bahala. Pero hindi tayo pwedeng magsabay sa pagdalaw kay Gray. Sagot ko. Gray. Mahina niyang naiusal habang tulala kung saan.
Of course, hindi dapat. Sabi niya at naglakad paalis ng kusina. Naninikip ang dibdib ko. Pareho na namin gustong ibaon sa limot ang lahat. At ito na yun, Marem. Ibig sabihin, ay gusto niya nang mamuhay ng tahimik. Kahit pa magkalapit lang ang mundo naming dalawa. Ginawa kong abala ang sarili ko sa mga araw na nagre-relax at nag-e-enjoy sana ako sa buhay kasama ng anak ko. Nagpakasubsob ako sa trabaho para lang maiwasang matenga sa bahay. Hanggat maaari din, ay doon na ako kila ate dumidiretso ng uwi pagkayari ng trabaho. Tumanggap ako ng tumanggap ng mga project hanggang sa naging sunod-sunod ito na good news para sa akin. Dahil sa wakas, ay unti-unti na akong gumagawa ng pangalan sa mundo ng pagmumodel. At dahil sa pagkaabala, ay hindi ko na masyadong naiisip pa ang problema ko sa buhay. Hanggat maaari ay ine-enjoy ko na lang. Hindi na kailangan ni Rio ng isang ama. Andito kami ni ate at ni Mika. 3 kaming mommy sa anak ko. Mas lalong hindi ko na kailangan ng lalaki sa buhay dahil mas importante na sa akin ang karir at ang anak ko. May mga nag-aalok sa akin na mabigyan ng role sa isang drama pero tumatanggi ako. Hindi naman ako marunong pa sa pag-arte at isa pa ay tambak ang mga project ko.